Ang ating kalayaan, ang isang pinakamagandang regalo ng Diyos sa ating mga tao. Kahit alam niya na po pwede natin gamitin ang kalayaang ito against Him. Tandaan po natin na ang pagmamahal natin sa Diyos at sa kapwa natin ay mas lumulutang. Dahil may kalayaan tayong hindi sila mahalin. Hindi mo masasabing mapagpatawad ka kung wala kang dapat patawarin. Hindi mo masasabing mapagmahal ka kung hindi masusubok yung pagmamahal na yan ng mga taong mahirap mahalin. Hindi mo masasabing pasensyoso ka kung hindi ka makaka-encounter ng taong mahirap pagpasensyan at gusto mo nang patayin. Narinig natin sa ating unang pagbasa kung paano nagsimula ang pagkakasala. Kinain lang naman ni na Eva at Adan yung bunga ng punong kahoy na ipinagbabawal ng Diyos. Minsan ay mayroong nagkomento, kung bakit naman kasi nilikha pa ng Diyos yung punong pinagbabawal na yan eh. Pwede namang lahat na lang ng puno, pwedeng kainin, di ba? Ba't nilikha pa niya kasi? Ang lagay ba'y kasalanan pa ng Diyos kung bakit nagkasala ang tao? Huwag ganun. Tandaan po natin mga kapatid, ang ating kalayaan, ang isang pinakamagandang regalo ng Diyos sa ating mga tao. Kahit alam niya na po pwede natin gamitin ang kalayaang ito against Him, still, binigay niya sa atin. Kasi naisip niya sigurado, anong magiging buhay natin kung wala tayong kalayaan? Sige nga, tayo magiging parang mga robot lang. Ang ating mga gagawin, nakaprogram sa simula pa lang. Sige nga, okay ba yung buhay na ganyan? At paano tayo magmamahal? Hindi nga ba't ang pagmamahal ay napakagandang pakiramdam? So, paano tayo magmamahal kung wala tayong kalayaan? Tandaan po natin na ang pagmamahal natin sa Diyos at sa kapwa natin ay mas lumulutang. Dahil may kalayaan tayong hindi sila mahalin. Pero sa kabila ng kalayaan natin na hindi sila mahalin, sila ay minamahal pa rin natin. Ang oo natin ay nagiging makahulugan. Dahil may karapatan tayong humindi. Kung wala tayong karapatang humindi o choice na humindi, hindi magiging mahalaga ang yes natin. Kaya pansinin po ninyo, gano'n na lamang ang kaligayahan ng mga nagpo-propose ng kasal sa kanilang mga minamahal, lalong-lalo na kung yes ang sagot nito sa kanilang proposal. Kasi may mga sumasagot ng, no. Totoo. I-search po ninyo sa internet, wedding proposal gone wrong. Abay, may mga babae pa lang, kahit may engagement ring na, kahit yung lalaki gumastos na, kahit may mga tao ng kakonsyaba, nandun pa yung kanilang pamilya. Aba, yung babae, hindi umoo. Kaya, tandaan natin, kapag ang naging resulta ay positibo, yung ang babae ay nagulat, nalaki ang mga mata, nang gilid ang mga luha hanggang sa mga pumatak na yung luhang yan. At sinabi, yes, yes, yes. Tapos saka sila magyayakap. Doon pa lamang yung lalaki, nakakahinga ng maluwag. Kasi hindi lahat ng proposal would end like that. Maliban na lang, kung mga lalaki, gagawin nyo yung ginawa nung kaibigan ko nung mag-propose siya. Kasi ang sinabi niya ay hindi, will you marry me? Ang sinabi niya, you will marry me. Sa pilitan nato. Seriously, we are blessed sapagkat mayroon tayong Diyos who allows us to freely love Him. He has all the reasons, He has the power, He has the means na tayo pilitin, pero hindi niya ginagawa. Sapagkat alam ng Diyos na ang pagmamahal na tunay ay dapat kusang malayang binibigay. Kaya kung gusto man ng Diyos na mahal tayo sa Kanya, gusto ng Diyos na malaya tayong magmahal sa Kanya. At yan ang nagawa o nagagawa nung punong ipinagbabawal na yan. Kasi ano ang silbi ng ating kalayaan kung wala naman tayong pagpipilian? To love God or not to love God? To obey God or not to obey God? Kaya't yung punong ipinagbabawal na yan, hindi ginawa ng Diyos yan upang ang tao'y makagawa ng kasalanan, kundi upang mas lumutang pa
ang kabutihan ng mga taong kanyang nilalang. Kung sana sumunod si Eva at si Adan sa Diyos na huwag galawin yung punong pinagbabawal na yan, mas lumutang ang kanilang kabutihan. Katulad na lamang ng pag-alaw ng Diyos na makaranas tayo ng mga tukso, trials, pagsubok, whatever you wanna call it. Kasi pare-parehas lang naman yan eh. Hindi naman mga kasalanan yan. Pag sinabing tukso, tandaan natin, kung papaanong sa negatibong perspektibo, pwede itong gamitin ng dyablo upang magkasala tayo, tingnan mo sa positibong perspektibo. Pwede itong gamitin ng Diyos upang mas maging mabuting tao tayo. Isipin po ninyo, hindi mo masasabing mapagpatawad ka kung wala kang dapat patawarin. Hindi mo masasabing mapagmahal ka kung hindi masusubok yung pagmamahal na yan ng mga taong mahirap mahalin. Hindi mo masasabing pasensyoso ka kung hindi ka makaka-encounter ng taong mahirap pagpasensyan at gusto mo nang patayin. Dahil sa temptations, mga tukso, mga trials, lumulutang ang kabutihan natin. Besides, nangako ang Diyos sa 1 Corinthians 10:13, hindi niya tayo ilalagay sa tukso na hindi natin kakayanin. Ang sabi doon ni San Pablo ay ganito, yung mga pagsubok na dumadating sa inyo ay naranasan din ng ibang tao. Ibig sabihin, walang bago. Kapag tayo may mga pagsubok, halimbawa, sino man dito ang may matinding problema ngayon, hindi sinasabi ng Diyos, dahil sa problema mo, ay nako, ano yung problema mo? Bago yan ah. Ngayon pa lang ako naka-encounter niyan. Man, hindi ko alam kung paano susolusyonan yan. Paano ba yan? Hindi ganun ang Diyos, Mars. Walang ganun, tol. Kapag mayroon tayong mga temptation, problema, struggle sa pagsubok, hindi na susurpresa ang Diyos. Manapang sinasabi niya, yung problema mong yan, marami na akong na-solve na problema na mas matindi pa sa problema mong yan. Kaya huwag kang mag-alala. Malulusutan mo yan. Hindi kita pababayaan. Yun naman ang sinasabi sa 1 Corinthians 10:13. Ituloy natin. Ang Diyos ay tapat. Hindi kanya ilalagay sa pagsubok na hindi mo makakaya. Ituloy pa natin. Ang sabi ni St. Paul, pagpasok ng pagsubok, nando na ang lakas na ibibigay niya sa iyo upang ito iyong makayanan. Nando na agad ang paraan upang ito iyong malampasan. Pumapasok pa lang ang pagsubok, plansyado ng Diyos. Kung papaano at kung kailan tayo lalabas ng victorious mula sa mga pagsubok na ito. Tandaan natin yon. Hindi ako ang nagsabi noon. Ang Panginoon, simplihan natin. Sa bawat struggle, sa bawat pagsubok, sa bawat temptation, nandun na agad ang solusyon. Father, maganda yung sinasabi mo eh. May biblical basis pa. Pero sa ngayon, hindi ko maramdaman yon. Hindi ako makakita ng solusyon sa pinagdaraanan ko ngayon. Kapatid, ang nangyayari sa iyo ay yung nangyari kay Pedro na dapat ay nakafocus kay Kristo pero biglang lumubog sa tubig dahil na-focus ang kanyang pansin sa alon. Ang nangyayari sa iyo, hindi mo napapansin yung mga solusyon dahil na-focus ka sa struggle mo, sa problema mo, sa pinagdaraanan mo ngayon. Hindi nga ba't meron tayong sinasabi, whenever you have a big problem, huwag mo sasabihin ito, Lord, I have a big problem. Mas lalo kang sasamain kung ganon. Kasi pinaliliit mo yung pananampalataya mo sa Kanya, minamagnify mo naman ang iyong problema. Mas lalo kang mahihirapan. Mas lalo mong mafe-feel na hindi mo kaya. Kahit sa totoo lang, kakayanin mo na talaga sa tulong niya. Kaya lang minamagnify mo yung problema. Ang sinasabi sa atin, gaano man kalaki ang problema, palakasin mo yung pananampalataya mo sa Kanya. Therefore, say, problem, I have a big God. Huwag ma-focus ang pansin mo sa problemang pinagdaraanan mo, sa sakit, sa lungkot, sa takot, sa pag-aalala na nararanasan mo, maging sa kasalanang kinasasadlakan mo. Kasi yun ang gusto ng diablo. Yung ma-focus ka doon sa temptation para hindi mo makita ang mga solusyon.
Tingnan po ninyo, yung pinakaunang banat niya kay Eva. Anong sabi ng demonyo kay Eva? Totoo bang sinabi ng Diyos na hindi pwedeng kainin lahat ng bunga dito? Yun yung sinabi ng diablo. Hindi naman yun ang sinabi ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, pwede niyong kainin lahat. Pwede lang sa isa. Anong sabi ng diablo? Totoo ba na sinabi ng Diyos na hindi po pwedeng kainin lahat ng yan? Bakit ginaganon ng diablo si Eva? Para maalis sa pansin ni Eva yung mga maraming puno at ma-focus lamang siya sa isang puno na gustong ipagalaw ng diablo sa kanya para hindi mapansin, para makalimutan ni Eva ang mga solusyon upang siya ay mas malapit sa Panginoong Diyos at upang ma-focus lamang siya sa temptation na dinududot ni Satanas sa kanya noon. Tingnan po ninyo, on the contrary, kung paano kinontra ni Jesus ang demonyo. Ang pinakaunang banat ni Jesus sa demonyo nang sabihin ng demonyo sa kanya, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Sabi ni Kristo, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao. Hindi lang dyan, hindi lang yan ang paraan para ma-fulfill ang buhay ko, para ma-satisfy ako, para maranasan ko ang kasaganahan, kaluwalhatian o kaligayahan ng mundo. Hindi lang yan mga paraan na sinasabi mo. In effect, yun ang sinasabi ni Kristo. Na kung iuugnay natin sa kanina pa nating pinag-uusapan, kapatid, maraming paraan, maraming solusyon para hindi ka magupo ng problema mo ngayon. Maraming paraan, maraming solusyon para mula sa sakit, sa problema at sa mga hinanakit ay ikaw ay makamove on. Maraming paraan upang hindi ka masadlak sa kasalanang kinasasadlakan mo ngayon. Open your eyes. Maraming solusyon. Kaya mali yung sinasabi nating katwiran lagi. Tao lang ako. Ako'y tao lang. Kaya mahina ako. Kaya nawawalan ako ng pag-asa. Kaya hanggang dito na lang talaga. Kaya ako nagkakasala. Alam niyo bang masama yon? Palagay ko, hindi nga galing sa Diyos yun. Hindi galing sa atin yon. Sa demonyo galing yon. Kasi kapag sinasabi natin yon, nafo-focus ang ating pansin sa napakaliit na aspeto lang ng pagkatao natin. Ako'y tao lang, sapagkat pag naggagayon, nakakalimutan natin yung napakalaking bahagi ng identity natin, kapatid. Hindi ka lang tao, ikaw ay anak ng Diyos na napagtagumpayan na ang kasalanan ng tao. Narinig natin sa ating ebanghelyo kung papaano dinescribe ni Mateo si Kristo. Sabi dito ni Mateo, 40 days, 40 nights, hindi kumakain. Tom Jones na Tom Jones, gutom na gutom. Hindi naman ginamit ng Panginoon ang kanyang pagiging Diyos para masatisfy yung needs niya. No! Hindi niya ginamit ng pansarili yung kapangyarihan. Kaya dito, mahinang-mahina siya. Pero kahit mahinang-mahina siya, isipin po ninyo, ang demonyo ba naubod ng lakas, nagtagumpay kahit isang beses sa kanya? Hindi! Hindi! So in effect, sinasabi dito ni San Mateo sa ating lahat ngayon, kung noon mahinang-mahina si Kristo na taong-taong tulad mo, tulad ko, hindi nagtagumpay ang diablo. Ngayon pa kayang ang lahat ng kaluwalhatian ay nasa Kanya na. Siya'y nakaupo na sa trono. Ngayon ka ba kakabahan? Ngayon ka ba panghihinaan ng kalooban? Ngayon mo ba sinasabing, ako'y tao lang, ako'y hanggang dito lang? Kapatid, pinangako ng Diyos sa'yo, hindi Kanya pababayaan. Kaya sabi ni St. Paul, i-claim mo lang ito, if God is with us, who can be against us? Kaya sa totoo lang, nasa sa tao na lang. Hindi ko maisip na baka napapagod na nga ang Diyos sa atin. Lahat binibigay niya. Pero wala pa rin. Dumadaing pa rin tayo. Di natin kaya. Nawawalan pa rin tayo ng pag-asa. At lalo na, nagpapakasadlak pa rin tayo sa pagkakasala. Lahat naman ibinigay niya. Walang iniwan talaga kay Eva at kay Adan. Akalain yung sa dinami-dami ng punong pwedeng pakialaman, sumento lang sa isa.
Yung hindi pa pinapakialaman ng Diyos sa kanila. Ganun tayo eh. Abot-abot ang biyaya ng Diyos. Pero anong ginagawa natin? We take it for granted. Hindi natin ginagamit. Niligtas niya tayo. Hindi tayo nabubuhay bilang ligtas na mga Kristiyano. So imagine ko anong mararamdaman mo kung ikaw ay ginaganito. Nakakaawa ang Diyos. Kaya alam po ninyo, kapag sa pangungumpisal, ang isa sa mga gusto kong dinadasal ay yung act of contrition. Sa act of contrition, may linya na gustong-gusto ko, na kapag sinasabi ko, dinadamdam ko. Ang sabi doon ay, I detest all my sins because I fear the loss of heaven and the pains of hell. But most of all, I offended you, my God, who are all good and deserving of all my love. Parang sinasabi ng panalangin yun, Panginoon, nagsisisi ako, gusto ko nang magbago sa kasalanan ko. Hindi dahil lang sa makasariling hangarin na gusto kong mapunta ng langit at ayaw kong mapunta ng impyerno, kundi higit sa lahat, ikaw ang most deserving ng pagmamahal ko sapagkat wala kang pinakita at ginawang pangit sa buhay ko. Puro mabuti, pero sa kabila ng lahat ng ito, sinaktan pa rin kita, O Panginoon ko. Kapatid, yun ang pinakadapat na maramdaman natin. Sa gayon, siguradong magsisisi at magbabago tayo sa kasalanan natin. Kapag nakikita at talagang napapaniwalaan natin kung paano natin sinasaktan ang Panginoon sa kapila ng kanyang kabutihan sa atin. Sana lang, ito rin ang maging realization natin sa pagbabago natin, lalo pat kung ang nagiging biktima ng kasalanan natin ay hindi lamang ang Diyos na most deserving ng pagmamahal natin, kundi pati ang kapwa-tao natin, yung mga nagmamahal sa atin, yung mga may choice na hindi tayo mahalin pero minamahal tayo, yung mga may choice na hindi tayo tulungan pero tinutulungan tayo, yung mga may choice na hindi tayo patawarin pero pinapatawad pa rin tayo paulit-ulit. Tapos paulit-ulit din natin silang sasaktan. Huwag naman. Mahirap na karanasan yung gantihan ka ng masama dahil sa masama na yung ginawa. Pero may ginawa ka kasing masama. Masakit man yun, tanggap mo yun. Gantihan lang yan eh. Pero yung walang ginagawang masama sa iyo, bagkus ay napakarami pang mabuting ginawa sa iyo. Tapos masama yung igaganti mo, sasaktan mo, pasasakitin mo ang ulo, tudurugin mo ang puso. Anong klaseng puso o concern meron ka? Kaya nga kung minsan sinasabi ko, sa mga pasaway ha, huwag mo nang gantihan yung kabutihan niya. Huwag mo nang suklian yung kabutihan niya. Huwag mo nang pasalamatan. Sige na. Pero huwag mo lang sasaktan. Kawawa na yan. Matindi na yan. Eh, ang mas matindi pa kung minsan binabaligtad pa natin ang kwento At tulad nung nagkomento kanina, bakit pa kasi nilikha ng Diyos yung punong pinagbabawal na yan Tuloy makasalanan tayo ngayon. Tuloy ang daming paghihirap ngayon. Sinisisi pa ang Panginoon. Katulad ng sabi ko, wala namang kinalaman yung punong yon sa pagkakasala ng tao. Yung puno pa nga na yon ay dapat maging daan pa upang mas maging mabuti ang tao. Kaya wag mong sabihin, kasi naman bunga ngayon asawa ko, kaya I fell in love with someone else. Kasi naman, di man lang napapansin yung mga efforts ko kaya ayun, nagloko na lang din ako. Kasi naman, kapatid, walang kinalaman yon sa tindi ng kasalanan ginawa mo. Huwag mong baliktarin ang eksena. In fact, kung ano man yung kahinaan ng asawa mo, ng anak mo, ng magulang mo, ng kapatid mo, hindi nandyan yan para gumawa ka ng marami pang at malaking mga kasalanan. Nandyan yan para mas lalo kang maging mabuting asawa, anak, kapatid, magulang sa kanya. Binaligtad mo Ngayon, ikaw pa ang biktima at siya pa ang talagang nagkasala. Kapal ng face mo Huwag ganun. Masakit na yung hindi na nga ginantihan yung kabutihan. Mas masakit yung ang ginanti ay kasamahan. Pinakamasakit, binaligtad pa. Yung may sala, yung pang naging biktima. At yung nasaktan, siya pang may kasalanan. Huwag ganyan. Hindi na makatao yan. Ito sanang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang.